Sa wakas, isang gabing para lang sa sarili niya. Matapos ang halos 72 oras na duty sa ospital, ang kailangan lang ni Ara Villanueva ay isang masarap na pagkain, isang baso ng red wine at katahimikan. Ang mamahaling restoran na ito, ang Tila Perla, ay hindi niya karaniwang pinupuntahan. Pero ngayon, pakiramdam niya, deserve niya. Isang munting gantimpala para sa pagod at puyat. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang paligid. Ang mga ilaw ay dim, ang mga kubyertos ay kumikinang, at ang mahinang tugtog ng piano ay nagbibigay ng pakiramdam na siya ay nasa ibang mundo. Isang mundong malayo sa amoy ng antiseptiko, sa tunog ng mga monitor, at sa walang katapusang pag-aalala para sa mga pasyente. Isinandal niya ang likod sa malambot na upuan at ipinikit ang mga mata. Naramdaman niya ang pagod sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Ngunit kasabay nito, mayroon ding konting saya. Ito ang buhay na pinili niya. Ang pagiging nurse. At sa sandaling iyon, isang tunog ang pumunit sa perpektong katahimikan. Hindi ito malakas. Isang ubo. Ngunit may iba sa tunog nito. Isang ubo na pilit na parang may nakabara. Agad na napamulat si Ara. Ang kanyang mga mata ay otomatikong naghanap kung saan nanggaling ang tunog. Sa mesang hindi kalayuan sa kanya, isang lalaking nasa edad 50 na ang namumula ang mukha. Ang asawa nito sa tapat ay natatarantang tinatapik ang likod niya. Okay ka lang, Hon? Tanong ng babae, nanginginig ang boses. Ang lalaki ay umiling, hindi na makapagsalita. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot. Hinawakan niya ang kanyang lalamunan. Ang universal na senyales ng pagkasakal. Bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Ang pagod na naramdaman niya kanina ay biglang nawala, napalitan ng adrenaline. Excuse me, sigaw ng asawa ng lalaki. Tulong! Hindi siya makahinga. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. May mga tumayo, may mga nagbulungan. Ang mga waiter ay nagmamadaling lumapit, hindi alam ang gagawin. Pero si Ara, alam niya. Bago pa man makapag-isip ang utak niya, ang katawan niya ay kumilos na. Parang isang switch na nag-on sa loob niya. Hindi na siya si Ara na customer. Siya si Nurse Ara. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa mesa. Nurse po ako, sabi niya sa asawa ng lalaki, ang boses niya ay kalmado ngunit may diin. Tumawag po kayo ng ambulansya. Tumango ang babae, nanginginig na kinuha ang cellphone. Humarap si Ara sa lalaking ngayon ay nagsisimula ng maging kulay ube. Sir, kaya niyo po bang tumayo? Umiling ang lalaki. Hinawakan siya ni Ara sa braso, at sa tulong ng isang waiter, maingat nilang itinayo ang lalaki. Kailangan kong gawin ang Heimlich maneuver, paliwanag niya. Tumayo siya sa likod ng lalaki, ipinalibot ang kanyang mga braso sa baywang nito. Ikinuyom niya ang isang kamay, inilagay ito sa pagitan ng pusod at ng tadyang ng lalaki, at hinawakan ito ng kanyang kabilang kamay. Isang hininga. Bigla niyang diniinan paloob at pataas. Malakas. Mabilis. Isang puwersadong tulak para paalisin ang anumang nakabara. Ungol ng lalaki, pero wala pa ring lumalabas. Nagsisimula ng mamasa ang mga mata nito. Isa pa. Pangalawang diin. Mas malakas kaysa sa una. Naramdaman ni Ara ang pag-igting ng mga kalamnan ng lalaki, ang desperadong paglaban ng katawan nito para sa hangin. Wala pa rin. Diyos ko, tulungan niyo po ako, bulong ng isip ni Ara. Ang paligid ay tila naglaho. Tanging siya at ang lalaking ito na lang ang naroon. Pangatlong diin. Ginamit na niya ang lahat ng lakas niya, ang puwersa na nagmumula sa kanyang mga paa, pataas sa kanyang mga braso. Sa wakas, isang malakas na pag-ubo. Isang tunog na halos sumabog. At isang piraso ng steak ang tumalsik mula sa bibig ng lalaki at lumapag sa mamahaling carpet ng sahig. Kaagad na napahawak ang lalaki sa mesa, humihinga ng malalim at mabilis. Tunog ng hangin na pumapasok sa kanyang baga, isang tunog na parang musika sa pandinig ni Ara. Oh, thank God. Thank you. Thank you, humahagulgol na sabi ng asawa, niyakap ang lalaki. Biglang nagkaroon ng palakpakan mula sa mga katabing mesa. Mga bulungan ng paghanga at ginhawa. Doon lang naramdaman ni Ara ang pagbalik ng pagod sa kanyang katawan. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napasandal siya ng bahagya sa isang silya.
Ang adrenaline ay unti-unting nawawala, iniiwan siyang nanginginig. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang malamig at matigas na boses ang pumailan lang, sapat na para patahimikin ang lahat. Anong kaguluhan ito? Napalingon si Ara. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo ilang talampakan mula sa kanya. Nakasuot ito ng isang perpektong suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. Siya ang may-ari ng otoridad sa lugar na ito, kitang-kita iyon sa tindig pa lang niya. Isang waiter ang lumapit dito, nanginginig. Sir Miguel, may nalunok po kasing customer. Hindi pinansin ni Miguel ang waiter. Ang mga mata niya, madilim at mapanuri, ay nakatuon lamang kay Ara. Ikaw, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Sino ka? At anong karapatan mong gumawa ng eksena sa pamamahay ko? Napatanga si Ara. Ang pagod at panginginig niya ay napalitan ng pagkalito. Ano po? Huwag mo akong paikot-ikutin, sabi ni Miguel, humakbang palapit. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Nakita kita. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Sir, nurse po ako, pagtatanggol ni Ara sa sarili, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Nalunok po kasi yung Ginoo. Hindi ko tinatanong kung ano ang nangyari, putol ni Miguel sa kanya, ang boses ay bumaba, naging mas mapanganib. Ang tinatanong ko ay kung sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na hawakan ang isang customer at magdulot ng ganitong iskandalo. Ang asawa ng lalaking nalunok ay lumapit. Sir, niligtas niya ang buhay ng asawa ko. Kung hindi dahil sa kanya. Isang tingin lang mula kay Miguel ang nagpatahimik sa babae. Binalingan niya ulit si Ara. May lisensya ka bang gawin yan dito sa loob ng restaurant ko? Paano kung lalo siyang napahamak dahil sa ginawa mo? Alam mo ba kung anong perwisyo ang idudulot niya sa pangalan ng La Perla? Hindi makapaniwala si Ara sa narinig. Matapos ang lahat, ito ang igaganti sa kanya? Ang pagod ng 3 araw na duty, ang pangarap ng isang tahimik na gabi, ang takot na naramdaman niya para sa isang estranghero, lahat ay bumuhos bilang galit. Isang matuwid na galit. Sumalba ako ng buhay, sabi niya, nanginginig ang boses ngunit matatag. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. O baka naman pinalala mo lang ang sitwasyon. Iresponsable ang ginawa mo. Kumuha siya ng isang maliit na itim na notebook at isang mamahaling pluma mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Binuklat niya ito sa isang blankong pahina. Pangalan mo, utos niya, hindi isang pakiusap. At ang pangalan ng ospital kung saan ka nagtatrabaho. Natigilan si Ara. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Para saan? Para sa formal na reklamo na isasampa ko bukas ng umaga, sagot ni Miguel, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang ginawa mong ito, ang iyong pagiging unprofessional at mapanganib na asal, ay hindi katanggap-tanggap sa La Perla. Pakiramdam ni Ara ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang gabi na dapat sana ay para sa kanyang sarili ay naging isang bangungot. Ang isang mabuting gawa ay naging isang kasalanan. At ang lalaking nasa harap niya, na may mga matang nanghuhusga, ay determinado na siya ay pagbayarin. Ang opisina ni Miguel de Leon ay isang santuwaryo ng kaayusan. Malinis ang kanyang mesa, nakahanay ng perpekto ang mga pluma, at walang ni isang piraso ng papel na wala sa lugar. Ang kaayusang ito ang nagpapanatili sa kanyang katinuan. Ngunit ngayong umaga, ang katahimikan ng kanyang opisina ay binabasag ng isang paulit-ulit na video. I play. I rewind. I play ulit. Sa screen ng kanyang laptop ang TV footage mula kagabi. Ang gulo. Ang sigawan. Ang babae. Pinanood niya ang bawat galaw nito. Ang mabilis na pagtayo. Ang kalmadong paglapit. Ang paraan ng paghawak niya sa braso ng customer, may kasanayan, hindi alanganin. Pinanood niya ang bawat diin ng mga kamay nito, ang determinasyon sa kanyang mukha. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. Professional. Sa bawat pag-ulit ng video, unti-unting gumuho ang pader ng galit na itinayo niya kagabi. Ang nakita niyang iskandalo ay isa palang operasyon ng pagsagip. Ang iresponsableng babae ay isang bayani. Napapikit si Miguel at isang alaala ang sumalakay sa kanya. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Isang ibang restaurant.
Ang una niyang pangarap, ngayon ay abo na lang. At sa gitna ng mga abo, 2 tao. Ang kanyang dating kasintahan at ang kanyang pinagkakatiwalaang business partner. Magkahawak ang kamay. Tumatawa. Ang tawa nila. Iyon ang pinakamasakit. Ang tawa na nagsasabing, nalinlang ka namin. Ang tanga mo. Napamulat si Miguel, ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Simula noon, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling magpapalinlang. Kailanman. Ang kontrol at kaayusan ay naging kanyang sandata. Ang pagdududa ay naging kanyang kalasag. Ngunit ang babae sa video, si Ara Villanueva, walang bahid ng panlilinlang sa kanyang mga kilos. Tanging determinasyon lang para sumagip. Isang matinding hiya ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Tinitigan niya ang pangalang isinulat niya sa kanyang notebook kagabi. Ara Villanueva. S. Luke's Medical Center. Ang mga letrang iyon ay tila ng uyam sa kanya, isang paalala ng kanyang maling paghuhusga. Isinara niya ang laptop ng may kasamang puwersa. Tumayo siya at inayos ang kanyang suite. Hindi niya ito maaaring palampasin. Kailangan niyang itama ito. Hindi dahil sa konsensya, iyon ang sinasabi niya sa sarili, kundi dahil ang isang pagkakamali, gaano man kaliit, ay isang gulo sa kanyang perpektong sistema. Ang S.U. Lucas Medical Center ay ibang-iba sa mundo ng La Perla. Ang hangin ay may amoy ng gamot at pag-asa. Ang katahimikan ay binabasag ng mga tawag sa intercom at ng mga gulong ng stretchers. Napapaligiran siya ng mga taong nagmamadali, mga doktor na seryoso ang mukha, mga pamilyang nag-aabang. Dito, ang kanyang mamahaling suite at kumpiyansa ay tila walang lugar. Tinanong niya ang front desk at itinuro siya sa nurses station ng emergency ward. Mula sa malayo, nakita niya ito. Nakaupo si Ara sa isang upuan, ang likod ay bahagyang nakukuba sa pagod. Ang buhok niya ay magulo, hindi tulad kagabi. May mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa kabila ng pagod, may isang matandang babae siyang kausap, isang ina na umiiyak. Pinanood ni Miguel kung paano niya hinawakan ang kamay ng ina. Kung paano siya nagsalita ng mahinahon, ang boses niya ay malambing, puno ng pag-unawa. Ang parehong mga kamay na pilit na nagdiin sa dibdib ng isang lalaki kagabi ay ngayon ni marahang humahaplos sa likod ng isang ina. At sa sandaling iyon, ang natitirang yelo sa puso ni Miguel ay nagsimulang matunaw. Ang lalaking may-ari ng La Perla ay naglaho. Ang natira ay si Miguel, isang taong nakagawa ng malaking pagkakamali. Hinintay niyang matapos ang kanilang pag-uusap. Nang tumayo ang matandang babae, nagpasalamat ito kay Ara at umalis na may kaunting ngiti sa mga labi. Si Ara naman ay napabuntong hininga at napasandal sa kanyang upuan, ipinikit ang mga mata sa isang saglit na kapayapaan. Iyon ang pagkakataon ni Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit. And Villanueva. Agad na napamulat si Ara. Ang pagod sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng gulat, tapos ay ng pag-iingat. Mabilis siyang napatayo, ang kanyang postura ay naging depensibo. Tila ba inaasahan niyang sisigawan na naman siya. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya, ang boses ay matigas, sinusubukang itago ang kaba. Itutuloy niyo na ba ang reklamo? Bumigat ang dila ni Miguel. Ang mga salitang "ki patawad" at "ki nagkamali ako" ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Sanay siyang magbigay ng utos, hindi humingi ng tawad. Ako di. Pagsisimula niya, hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Tumingin siya sa sahig, sa kanyang makintab na sapatos. Napanood ko ang kiki. Isang sandali ng katahimikan. At, tanong ni Ara, ang pag-iingat sa kanyang boses ay hindi nawawala. Muli siyang tiningnan ni Miguel. Nakita niya ang pagod, ang sakit na idinulot niya kagabi, at ang dignidad na pilit niyang pinanghahawakan. Tama ka, sabi niya sa wakas, ang mga salita ay tila banyaga sa kanyang bibig. At mali ako. Hindi agad nakasagot si Ara. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot ng bahagya, ngunit naroon pa rin ang pagdududa. Para siyang isang hayop na nasaktan, hindi sigurado kung ang kamay na nakaabot ay para manakit o para tumulong. Naglabas si Miguel ng isang business card mula sa kanyang bulsa. Itim na card na may gintong mga letra. Miguel de Leon, General Manager, La Perla. Inabot niya ito kay Ara.
Nag-atubili ito saglit bago kinuha. Hindi sapat ang paghingi ko ng paumanhin dito, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon, mas direkta. Gusto kong bumawi. Pinagmasdan ni Ara ang card, pagkatapos ay tiningnan siya. Hindi niyo kailangang gawin yan. Kailangan, giit ni Miguel. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko na itatama ang pagkakamali ko. Huminga siya ng malalim. Tawagan mo ako, sabi niya, at sa pagkakataong ito, may halong pakiusap ang kanyang tono, isang bagay na ikinagulat maging ng sarili niya. Kailangan nating mag-usap. Sa maayos na paraan. Hindi sumagot si Ara. Hinawakan lang niya ang card, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Tumango si Miguel, tinatanggap na iyon lang ang makukuha niya sa ngayon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, pakiramdam niya ay mas magaan ng kaunti. Ngunit habang papalayo, hindi niya mapigilang lumingon. Nakita niyang nakatayo pa rin si Ara sa parehong lugar, nakatingin sa business card na nasa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay isang komplikadong halo ng pagkalito, sakit, at marahil isang maliit na kislap ng pag-asa. Ilang araw nang nasa loob ng kanyang pitaka ang itim na business card. Tila may sarili itong bigat. Sa bawat pagbukas niya ng wallet para kumuha ng pamasahe o pambili ng pagkain, nandoon ito, kumikinang ang mga gintong letra, nang aakit, nang hahamon. Miguel de Leon. La Perla. Ano, sis? Tititigan mo na lang ba iyan habang buhay? Napalingon si Ara sa kanyang kaibigan at katrabaho, si Ria, habang sabay silang nagkakape sa pantry ng ospital. Si Ria ang lagi niyang takbuhan, ang tanging nakakaalam ng buong kwento mula sa gabi sa La Perla hanggang sa biglaang paglitaw ni Miguel sa ospital. Hindi ko alam, Ria. Nakakahiya. At nakakatakot, amin ni Ara, pinaglalaruan ang gilid ng kanyang basong papel. Paano kung ewan? Ang gulo. Anong magulo doon? Ang simple lang, sabi ni Ria, sabay subo ng pandesal. Number 1, inaway ka ng isang mayabang na may-ari ng restaurant. Number 2, na-realize niyang ingot siya at nagkamali. Number 3, nagpunta siya dito para humingi ng tawad. So, ano ng problema? Ang problema, siya pa rin yung lalaking nagbanta na ipareklamo ako, giit ni Ara. Paano kung pakitang tao lang yun? Para lang malinis ang konsensya niya? Sumandal si Ria sa kanyang upuan, tiningnan si Ara na parang isang doktor na sinusuri ang pasyente. Okay. Pero, paano kung totoo? Paano kung nagsisisi talaga siya? Ara, gwapo yung tao. At mukhang mayaman. At higit sa lahat, umamin siyang nagkamali. Ilang lalaki ang gumagawa noon? Bigyan mo na ng chance. Tawagan mo na. Huminga ng malalim si Ara. May punto si Ria. Pero ang alaala ng malamig na mga mata ni Miguel, ng matigas niyang boses, ay nagdudulot pa rin ng kaunting kirot sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay niyon, mayroon ding kuryosidad. Sino nga ba ang lalaking iyon sa likod ng kanyang supladong anyo? Sa huli, nanaig ang kuryosidad. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, matapos ang ilang ulit na pag-type at pagbura ng numero, tinawagan niya ito. Isang ring pa lang, sinagot na niya. Hello? Ang boses sa kabilang linya, hindi na kasing tigas ng dati. May bahid ng pag-aantay. Hello. Si Ara Villanueva to. Isang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay isang malinaw na paghinga ng ginhawa. Ara. Salamat sa pagtawag. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na coffee shop sa Quezon City. Isang lugar na neutral. Walang mamahaling kubyertos, walang amoy ng antiseptiko. Sila lang. Pagdating ni Ara, nandoon na si Miguel, nakaupo sa isang sulok. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt, hindi na ang nakakatakot na suit. Tumayo siya nang makita siya nito, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpabago sa buong anyo niya. Nawala ang pagiging suplado, lumabas ang isang bagay na mas malambot. Ang unang ilang minuto ay napuno ng alanganing katahimikan. Ngunit si Miguel ang unang bumasag nito. Ara, gusto ko ulit humingi ng tawad, sabi niya, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Walang bakas ng pagmamataas. Walang excuse sa inasal ko. Masyado lang akong strikto pagdating sa La Perla. I demand perfection from myself, at minsan, nadadamay ang ibang tao.
Pero hindi iyon sapat na dahilan para tratuhin ka ng ganoon. Mali ako. Ang sinseridad sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Naramdaman ni Ara na unti-unting lumuluwag ang buhol sa kanyang dibdib. Salamat, mahinang sagot niya. Pero hindi lang yung pagbabanta ng reklamo ang masakit, Miguel. Ang masakit ay yung binaliwala mo yung ginawa ko. Propesyon ko iyon. Ang pagsalba ng buhay. Yun ang dahilan kung bakit ako nagpupuyat, kung bakit ako napapagod. At para sabihin mong iresponsable yun. Napayo ko siya. Naramdaman niya ang pag-abot ng kamay ni Miguel sa ibabaw ng mesa. I'm sorry, ulit nito, mas mahina na ngayon. Sorry talaga. Dahan-dahan, ang pag-uusap ay naging mas magaan. Ikinuwento ni Ara ang mga nakakatuwang karanasan niya sa ospital, ang mga pasyenteng naging kaibigan na niya. Nakita niya kung paano nakikinig si Miguel, kung paano siyang umingiti sa mga kwento niya. Ikinuwento rin ni Miguel ang pangarap niya para sa La Perla, kung paano niya ito itinayo mula sa simula. Sa bawat salita niya, naroon ang passion, ang dedikasyon na katulad ng nararamdaman ni Ara para sa kanyang trabaho. Nagkakaintindihan sila. Sa isang pagkakataon, habang sabay silang tumatawa sa isang kwento, ang kanilang mga kamay ay nagtama sa ibabaw ng mesa. Isang kuryente. Pareho silang biglang napatigil. Mabilis na binawi ni Ara ang kanyang kamay, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat din sa mukha ni Miguel, na agad na palitan ng isang ngiti, isang tunay, hindi napipilitang ngiti. Nang matapos ang kape, nag-alok si Miguel na ihatid siya pauwi. Sa loob ng sasakyan, ang hangin ay puno ng isang bagong, magaan na pakiramdam. Isang pakiramdam ng pag-asa. Huminto sila sa tapat ng gate ng bahay nila. Salamat sa gabing ito, Ara, sabi ni Miguel, hindi pa pinapatay ang makina. Sana maulit ito. Umiti si Ara. Salamat din ni. At habang papalabas na siya ng sasakyan, bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Lumabas ang kanyang ate Katrina, may dalang isang baso ng juice. O Ara, nandyan ka na pala, sabi nito, ang ngiti ay abot tenga. Lumapit ito at bumulong, sino itong kasama mo, sisi? Bago Umiti si Ara. Ate, si Miguel. Miguel, si Katrina, ate ko. Hi, Miguel. Nice to meet you, bati ni Katrina, ang boses ay matamis. Tiningnan niya si Miguel mula ulo hanggang paa, isang mabilis ngunit mapanuring tingin. Nice to meet you too, magalang na sagot ni Miguel. Niyakap ni Katrina si Ara. O, sige na, pumasok na tayo. Baka gabihin pa tong bisita mo. Bago sila tuluyang tumalikod, lumingon si Katrina kay Ara. Ngunit ang mga mata niya ay nakatingin kay Miguel. Isang matamis na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang labi. Ingat ka dyan, sisi, sabi niya, ang boses ay malambing ngunit may kakaibang diin. Alam mo namang masyado kang mapagbigay. Ayokong makita kang masaktan ulit. Naramdaman ni Ara ang panlalamig sa kanyang batok. Ang mga salita ay para sa kanya, ngunit ang mensahe ay tila para kay Miguel. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel. Isang mabilis na pagkunot ng noo, isang kislap ng pagtatanong sa kanyang mga mata, bago ito napalitan muli ng isang magalang na ngiti. Ang magaan na pakiramdam kanina ay biglang nabahira ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang mga salita ni Katrina ay parang isang maliit na batong itinapon sa isang tahimik na lawa. Hindi ito malaki, ngunit ang mga alon na nilikha nito ay patuloy na umaabot sa pampang ng isipan ni Miguel. Alam mo namang masyado kang mapagbigay. Ayokong makita kang masaktan ulit. Ano ang ibig sabihin noon? Ano ang nakaraan ni Ara na hindi niya alam? Pinilit ni Miguel na iwaksi ang mga tanong na iyon. Ang tiwala ay isang marupok na bagay, at ayaw niyang sirain ang namumuo sa pagitan nila ni Ara dahil lang sa isang komento. Sa sumunod na 2 linggo, ang relasyon nila ay namukadkad sa lihim. Mga text message sa kalagitnaan ng araw. Si Ara, nagpapadala ng litrato ng isang nakangiting pasyente na gumaling na. Si Miguel, nagpapadala ng litrato ng isang bagong putahe na siya mismo ang lumikha. Mga maikling tawag sa telepono sa gabi, ang boses ni Ara ay pagod ngunit masaya, isang musika na nagpapatahimik sa magulong mundo ni Miguel. Natagpuan ni Miguel ang sarili nang ngumingiti ng walang dahilan. Ang kanyang mga staff sa La Perla ay napansin ang pagbabago.
Ang dating laging seryoso at striktong general manager ay ngumingiti na ngayon habang nagbabasa ng kanyang cellphone. Mukhang may nagpapasaya kay Sir, bulong ng head chef sa sauce chef, na sinagot naman ng isang kindat. Para kay Miguel, si Ara ay parang sariwang hangin. Sa mundo niyang puno ng kalkulasyon, ng kita, at ng takot na maloko, si Ara ay simple. Totoo. Ang kanyang kabutihan ay hindi isang palabas. Nakita niya ito sa paraan ng pakikitungo nito sa mga pasyente, sa pagmamahal nito sa kanyang trabaho. Ngunit ang mga salita ni Katrina ay nanatili sa isang sulok ng kanyang isip, isang anino na ayaw umalis. Minsan, sinusubukan niyang tanungin si Ara tungkol dito, sa paraang hindi halata. Lagi ka bang ganyan? Tanong niya isang gabi habang magkausap sila sa telepono. Ganyan paano? Alam mo na matulungin. Masyadong mapagbigay. Ginamit niya ang parehong salita. Natawa si Ara sa kabilang linya. Hindi ko alam. Siguro. Lumaki kasi kaming tinuruan ni Mama na tumulong sa kapwa. Lalo na si Ate Katrina, siya ang laging nagsasabi sa akin na maging mabuti sa lahat. Natahimik si Miguel. Kung si Katrina ang nagsasabi niyon kay Ara, bakit iba ang dating ng kanyang mga salita noong gabing iyon? Ipinasihan niyang kailangan niyang gumawa ng isang malaking hakbang. Isang paraan para ipakita kay Ara at sa sarili niya na seryoso siya. May gagawin ka ba sa Biyernes ng gabi? Tanong niya sa telepono. Wala naman. Day off ko, sagot ni Ara. Good. Mag-ayos ka. Susunduin kita. May dinner date tayo. Saan? Tanong ni Ara, baka sa boses ang excitement. Ngumiti si Miguel. Sa La Perla. Nang gabing iyon, sinalubong niya si Ara sa mismong pinto ng restaurant. Nakasuot ito ng isang simpleng asul na bestida, ngunit sa mata ni Miguel, mas nagniningning pa ito kaysa sa mga chandelier sa kanyang itaas. Ang lahat ng staff na nandoon noong gabing nagkaroon ng gulo ay napanganga. Ang babaeng sinigawan ng kanilang boss ay ngayon, hawak kamay niyang ipinapasok sa restaurant bilang kanyang personal na bisita. Inihanda niya ang pinakapribadong mesa, ang may pinakamagandang tanawin ng syudad. Siya mismo ang nagsilbi ng alak. Para sa iyo, sabi niya, itinaas ang kanyang baso. Ang pinakamatapang at pinakamagandang nurse na kilala ko. Namula si Ara, at ang ngiti nito ay tila kayang pailawin ang buong Maynila. Habang kumakain sila, ang gabi ay perpekto. Ang mga anino ng nakaraan ay tila naglaho. Sa mga mata ni Ara, nakita ni Miguel ang isang hinaharap na hindi na niya pinangarap na posible, isang hinaharap na may tiwala at saya. Nang matapos silang kumain, dinala niya si Ara sa balcony ng restaurant. Tahimik. Sila lang dalawa. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa ibaba. Ara, sabi niya, hinawakan ang mga kamay nito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Alam kong mabilis. Alam kong marami pa tayong hindi alam tungkol sa isa't isa. Pero isa lang ang sigurado ako, masaya ako kapag kasama kita. Hindi sumagot si Ara. Nakatingin lang ito sa kanya, ang mga mata ay nagniningning. Dahan-dahan, inilapit ni Miguel ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang hininga nito. Nakita niya ang marahang pagpikit ng mga mata nito. At doon, sa ilalim ng mga bituin, sa balkoni ng kanyang kaharian, hinalikan niya ito. Isang halik na malambot. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng pag-asa, at ng isang pangako na hindi na niya hahayaang sirain ng nakaraan ang kanyang hinaharap. Samantala, sa isang madilim na kwarto sa ibang bahagi ng syudad, isa pang screen ang nagliliwanag. Ngunit hindi ito video ng isang magandang alaala. Isa itong search engine. Si Katrina Villanueva ay nagtatype ng isang pangalan. Miguel de Leon. Lumabas ang mga resulta. Mga artikulo tungkol sa La Perla. Mga feature sa business magazines. Ngunit ipinagpatuloy niya ang pag-scroll pababa, mas malalim, hinahanap ang mga lumang balita. At sa wakas, nakita niya ito. Isang artikulo mula sa isang maliit na online business journal, 5 taon na ang nakalipas. Ang headline ay malaki at malinaw. Pag-asa at pagtataksil, ang pagbagsak ng unang restaurant ni Miguel de Leon dahil sa panloloko ng kasosyo at kasintahan. Binuksan ni Katrina ang artikulo. Habang binabasa niya ang bawat detalye, ang ninakaw na pera, ang sirang tiwala, ang pait ng pagkatalo,
isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig, mapanira at puno ng plano. Ayan ka lang pala, bulong niya sa screen na para bang kausap si Miguel. Nahanap din kita. Chills. Pakiramdam ni Ara ay lumulutang siya. Ang nakaraang linggo ay parang isang panaginip. Ang halik sa balcony ng La Perla ay tila nag-iwan ng permanenteng ngiti sa kanyang mga labi. Kahit ang pinaka-stressful na araw sa ospital ay nagiging magaan dahil sa isang simpleng kumusta ka na text mula kay Miguel. Naku, in love na ang best friend ko, tukso ni Ria habang pinapanood si Ara na nakangiti sa kanyang cellphone sa loob ng nurses' lounge. Ibang klase ang ngiti Abot hanggang batok. Nag-init ang pisngi ni Ara. Tumigil ka nga dyan. Masaya lang ako. Masaya? Girl, lumalakad ka sa alapaap, biro ni Ria. Pero seryoso, masaya ako para sa'yo. Deserve mo yan. Tutu. Pakiramdam ni Ara, deserve niya ito. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, mayroon siyang isang bagay na para lang sa kanya. Hindi para sa pamilya niya, hindi para sa trabaho niya. Para sa sarili niya. Maging ang ate niya, si Katrina, ay tila masaya para sa kanya. Mukhang seryoso iyang si Miguel sa'yo, sabi ni Katrina isang umaga habang nag-aalmusal sila. Lagi kang nakangiti. Ingatan mo yan, ha? Naman, ate, sagot ni Ara, puno ng pasasalamat sa suporta nito. Ang hindi niya alam, ang suportang iyon ay isang maskara. Ang ngiti ni Katrina ay isang tabing na nagtatago sa isang plano. Isang hapon, habang abala si Ara sa kanyang shift, sinadya ni Katrina na pumunta sa isang coffee shop malapit sa La Perla, alam na doon madalas mag-break si Miguel. Naghintay siya, nagkunwaring nagbabasa ng libro, hanggang sa pumasok ang target niya. Miguel! Ikaw nga, gulat-gulat ang sabi ni Katrina, tumayo na para bang ayon lang niya ito nakita. Anong ginagawa mo rito? What a small world! Napalingon si Miguel, bahagyang nagulat. Katrina! Nagkakape lang. Ako rin. Upo ka muna, saglit lang, alok ni Katrina, ang ngiti ay napaka-inosente. Kumusta na kayo ni Ara? Nako, yung kapatid ko, laging kinikwento kung gaano kakabait. Umupo si Miguel, hindi makatanggi sa pagiging palakaibigan nito. She's great. Masaya akong kasama siya. Alam mo, sobrang saya ko para sa inyong dalawa, sabi ni Katrina, ang boses niya ay puno ng sinseridad. Humigop siya ng kape, pagkatapos ay tumingin kay Miguel, ang kanyang mukha ay biglang napuno ng pag-aalala. Kaya nga medyo nag-aalala rin ako para kay Ara. Kumunot ang noo ni Miguel. Nag-aalala? Bakit? Huminga ng malalim si Katrina, na para bang nag-aalinlangan kung dapat ba siyang magsalita. Kasi alam mo na, si Ara, sobrang bait niyan. Masyadong mapagbigay. Minsan, naaabuso na. Ayoko lang maulit yung dati. Yung dati, ulit ni Miguel, ang interes niya ay ganap ng nakuha. Ang mga anino na pilit niyang iwinawaksi ay nagsimulang bumalik. Nako, hayaan mo na yun. Nakaraan na, sabi ni Katrina, iwinawagayway ang kamay na para bang ayaw ng pag-usapan. Ngunit alam niyang mas lalo lang nitong kukunin ang atensyon ni Miguel. Katrina, please. Kung tungkol ito kay Ara, gusto kong malaman, giit ni Miguel. Napabuntong hininga si Katrina, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng peking lungkot. Sige na nga pero sana sa ating dalawa lang to, ha? Ayokong isipin ni Ara na sinisiraan ko siya. Nag-aalala lang talaga ako bilang ate niya. Tumango si Miguel, ang kanyang buong atensyon ay nakay Katrina. May dati kasi siyang naging boyfriend, pagsisimula ni Katrina, maingat na pinipili ang bawat salita. Okay naman yung lalaki sa simula. Pero nalulong sa sugal. At si Ara, dahil sa sobrang pagmamahal, ginawa ang lahat. Nag-ipon siya, umutang sa akin, para lang tulungan yung lalaki na makabayad. Pinanood ni Katrina ang reaksyon ni Miguel. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng kanyang panga. Alam niyang gumagana ang kanyang plano. Ang masakit, pagpapatuloy niya, ang boses ay naging halos pabulong, ginamit lang pala siya. Yung pera, hindi naman pala pambayad utang. Ipinangsugal lang ulit. Nang malaman ni Ara, wasak na wasak siya. Simula noon, parang takot na siyang magmahal ulit.
Hanggang sa dumating ka. Tumingin si Katrina kay Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Kaya sana, Miguel, ingatan mo siya. Huwag mo siyang sasaktan. At pasensya na kung nasabi ko to, siguro, mag-ingat ka na lang din alam mo na, pagdating sa pera, minsan nagiging bulag ang kapatid ko. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon sa pinakamatinding takot ni Miguel. Isang dating kasintahan. Pera. Panloloko. Ang kwento ay halos salamin ng kanyang sariling bangungot. Nang gabing iyon, tumawag si Ara kay Miguel, ang boses ay masaya. Miguel. Hulaan mo. Na-promote ako. Assistant head nurse na ako. Sa normal na araw, sasabayan ni Miguel ang kanyang tuwa. Ngunit ngayon, may isang malamig na pader sa pagitan nila. That's great, Ara. Congratulations, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay walang sigla. Naramdaman ito ni Ara. Okay ka lang. Parang ang tamlay mo. Pagod lang sa trabaho, pagsisinungaling niya. Isang katahimikan. Ara, di. Esan. May itatanong sana ako. Ano iyon? Nag-atubili siya. Hindi niya gustong magduda. Ngunit ang lason ay nasa sistema na niya. May tinatago ka ba sa akin, Ara? Natahimik si Ara sa kabilang linya. Tinatago? Tungkol saan? Tungkol sa pera. Isang mahabang, nakabibinging katahimikan. Narinig ni Miguel ang pagbabago sa paghinga ni Ara. Mula sa masaya, naging maingat. Pera? Bakit mo naman naitanong yan? Tanong ni Ara. Ang boses ay puno ng pagkalito at isang bakas ng sakit. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang biglaang pagbabagong ito. Ang lalaking kayakap niya sa ilalim ng mga bituin ay biglang naging isang estrangherong puno ng pagdududa. Ang tanong ay binitiwan na. At ngayon, nakabitin ito sa ere sa pagitan nila, mabigat at mapanganib. Pera? Bakit mo naman naitanong yan? Ang boses ni Ara sa kabilang linya ay nagbago. Nawala ang saya. Napalitan ito ng pagtataka at sakit. Narinig ito ni Miguel. Ngunit ang boses sa kanyang isipan, ang boses ng kanyang nakaraan, na ngayon ay may mukha ni Katrina, ay mas malakas. Sagutin mo na lang, Ara, sabi ni Miguel, ang kanyang tono ay mas malamig kaysa sa gusto niya. Mayroon ba o wala? Nagkaroon ng isa pang sandali ng katahimikan. Nang magsalita si Ara, ang boses niya ay nanginginig. Miguel, hindi ko maintindihan. Saan nanggaling to? Akala ko ba okay tayo? Okay tayo kung magiging totoo ka sa akin, sagot niya, ang mga salita ay tila isinuka. Ang bawat salita ay isang pagtataksil sa tiwalang sinubukan nilang buuin, ngunit hindi niya mapigilan. Ang takot ay isang makapangyarihang puwersa. Narinig niya ang malalim na paghinga ni Ara. Wala akong tinatagong masama sa'yo, Miguel. Pero, may isang beses na tumulong ako sa isang kaibigan. Matagal na iyon. Kaibigan ko sa probinsya, nagkasakit ang anak, kinailangan ng pera para sa operasyon. Nagbigay ako. Yun lang yun. Napatigil si Miguel. Ang kanyang dugo ay tila nanlamig. Isang kaibigan. Kailangan ng pera. Nagbigay siya. Ang mga detalye ay iba, ngunit ang balangkas ng kwento ay parehong-pareho sa isinalaysay ni Katrina. Ang kasinungalingan ni Katrina ay dinisenyo para maging malapit sa katotohanan, sapat para kapag itinanggi ni Ara, lalo lang itong magmumukhang nagsisinungaling. At si Ara, sa kanyang inosenteng pag-amin, ay naglalakad diretso sa bitag. Sa isip ni Miguel, ang kaibigan sa probinsya na may sakit na anak ay naging dating boyfriend na lulong sa sugal. Ang pagtulong ni Ara ay naging isang kahinaan, isang pagkabulag. Isang kaibigan lang ba talaga, Ara? Tanong niya, ang boses niya ay halos walang emosyon, puno ng yelo. O baka naman boyfriend? Ano? Ang boses ni Ara ay tumaas, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Saan mo nakuha yan? Bakit mo iniisip yan sa akin? Hindi na makapag-isip ng diretso si Miguel. Ang sakit ng nakaraan ay bumabalik na parang isang dambuhalang alon, nilulunod ang lahat ng rason. Ang mukha ni Ara ay napapatungan ng mukha ng kanyang dating kasintahan. Ang boses ni Ara ay nagiging boses ng panloloko. Dahil nangyari na to sa akin dati, sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili.
Ang galit at sakit na matagal na niyang kinimkim ay sumabog. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Pero pare-pareho lang pala kayo. Narinig niya ang isang pigil na hikbi sa kabilang linya. Ang tunog na iyon ay dapat sanang bumasag sa kanyang puso, ngunit ang galit niya ay isang pader na bakal. Miguel, hindi yan totoo. Sabi ni Ara, basag na ang boses. Hindi ako siya. Hindi ako yung nanakit sa'yo. Paano ako makakasiguro, hamon niya. Lahat nagsisimula sa ganito. Sa mga kwentong kahina-hinala. Sa mga sikretong ayaw aminin. Sabihin mo sa akin, Ara. Yung perang ibinigay mo, saan mo kinuha? Umutang ka ba? Nagsinungaling ka ba sa iba para lang makatulong sa kaibigan mong iyon? Hindi na sumagot si Ara. Tanging ang tunog na lang ng kanyang pag-iyak ang naririnig niya. At ang bawat hikbi ay parang isang kumpirmasyon sa kanyang mga pinakamasamang takot. Akala ko ito na yun, bulong ni Ara, ang boses ay halos hangin na lang. Isang malakas na clicky ang narinig ni Miguel. Pinatay na ni Ara ang tawag. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hinarap niya ang salamin sa kanyang kwarto at nakita ang isang estranghero, isang lalaking may mga matang puno ng galit at takot, ang parehong mga mata ng lalaking naiwan sa abo ng kanyang unang pangarap. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa pader. Ang sakit sa kanyang mga kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang parte sa kanya ang nagsisigaw na nagkamali siya, na sinira niya ang isang magandang bagay. Ngunit ang mas malaking parte, ang parte na nasugatan at naging bato, ay bumubulong, mabuti na iyan. Ginawa mo ang tama. Iniligtas mo ang sarili mo bago ka pa muling maloko. Ngunit habang nakatayo siya doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang perpektong apartment, ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakabinging pag-iisa. Itinaboy niya ang babaeng nagsimulang magpatunaw sa yelo sa kanyang puso. At ngayon, ang lamig ay bumabalik, mas matindi pa kaysa dati. Ang katahimikan sa kabilang linya matapos niyang ibaba ang telepono ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw ni Miguel. Napaupo si Ara sa gilid ng kanyang kama, ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang mga salita ni Miguel ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, bawat isa ay isang matulis na bubog na tumutusok sa kanyang puso. Akala ko iba ka. Pare-pareho lang pala kayo. Hindi niya maintindihan. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay masaya. Paanong sa isang iglap gumuho ang lahat? Pera. Yun pala ang ugat. Isang kwento mula sa nakaraan na hindi naman niya itinago, ngunit hindi rin naman niya naisip na mahalaga. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Isang tahimik na pag-iyak na mabilis naging isang pigil na hikbi. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, hinahayaang bumuhos ang sakit. Pakiramdam niya, pinagtaksilan siya. Ngunit ang mas masakit, pakiramdam niya, hinusgahan siya para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ara! Okay ka lang dyan sa loob. Narinig kitang umiiyak. Ang boses ng kanyang ate Katrina, puno ng pag-aalala. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Okay lang ako, ate. Hindi naniwala si Katrina. Dahan-dahan nitong binuksan ang pinto. Nakita siya nitong nakaupo sa dilim, ang mukha ay basa ng luha. Anong nangyari? Tanong ni Katrina, umupo sa tabi niya at niyakap siya. Sa yakap ng kanyang kapatid, bumigay na si Ara. Humagulgol siya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagkalito ay ibinuhos niya. Si Miguel, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Nag-away kami. Bigla na lang siyang nagalit. Tungkol sa pera. Tungkol sa pagtulong ko dati kay Manang Elsa. Pinalabas niyang masama akong tao. Hinaplos ni Katrina ang likod niya. Irekre, tahan na. Anong sabi niya? Ikinuwento ni Ara ang lahat. Ang mga tanong. Ang mga akusasyon. Ang paghahambing sa kanya sa kung sinumang babae na nanakit dito noon. Habang nakikinig, ang mukha ni Katrina ay nagpapakita ng simpatya at galit para kay Miguel. Ngunit sa loob-loob niya, mayroong isang malamig na kasiyahan. Gumagana ang plano niya. Mas maigi pa kaysa sa inaasahan niya. Walang hiya siya, sabi ni Katrina nang matapos magkwento si Ara.
Pagkatapos ng lahat, ganoon lang pala ang tingin niya sa'yo. Ang babaw niya. Hindi ko alam, ate. Mahal ko siya, amin ni Ara, ang boses ay basag. Hinigpitan ni Katrina ang yakap. Alam ko, sisi. Pero minsan, ang pagmamahal hindi sapat. Lalo na kung ang isang tao ay hindi kayang magtiwala. Humiwalay si Katrina sa pagkakayakap at hinawakan ang mukha ni Ara, pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Makinig ka sa akin, Ara. Siguro, ito ay isang sign na hindi siya ang para sa'yo. Isang lalaking may ganyang klaseng baggage, isang lalaking handang maniwala sa pinakamasamang bagay tungkol sa'yo nang walang ebidensya, hindi mo siya deserve. Ang mga salita ni Katrina ay parang isang balsamo sa sariwang sugat ni Ara. Sa kanyang estado, sa kanyang sakit, ang mga payo na ito ay tila makatwiran. Siguro, hindi ka talaga para sa mga lalaking tulad niya. Pagpapatuloy ni Katrina, ang boses ay malambing ngunit bawat salita ay mailason. Masyado kang mabuti para sa kanila. Ang kailangan mo ay isang simpleng buhay. Malayo sa gulo. Malayo sa mga lalaking komplikado at sir. Tumango si Ara, sumasang-ayon sa bawat salita, hindi namamalayan na ang mga ito ay lalong nagbabaon sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Samantala, sa La Perla, si Miguel ay isang bagyong tahimik. Ang kanyang mga staff ay umiiwas sa kanya. Ang bawat platong hindi perpekto, bawat basong may kaunting marka, ay nagiging dahilan ng kanyang malamig na galit. Ibinubuhos niya ang kanyang frustrasyon sa trabaho, sinusubukang punan ang isang butas sa kanyang dibdib na alam niyang si Ara lang ang makakapagpuno. Gabi-gabi, tinititigan niya ang pangalan ni Ara sa kanyang telepono. Isang parte niya ang gustong tumawag, humingi ng tawad, aminin na marahil ay nagpadala siya sa takot. Ngunit ang pride at ang sugat ng nakaraan ay pumipigil sa kanya. Paano kung tama siya? Paano kung ito ay isang pagsubok at ang pagtawag niya ay isang tanda ng kahinaan? Sa bahay ng mga Villanueva, habang mahimbing na natutulog si Ara, pagod sa kaiiyak, si Katrina ay nasa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Hello, sagot ng isang boses sa kabilang linya. Ako to, sabi ni Katrina, ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalalang ipinakita niya kay Ara kanina. Ito ay malamig at puno ng utos. Panahon na. Kailangan ko na ang pabor na hinihingi ko sa'yo. Sigurado ka na ba dito? Tanong ng boses. Delikado to. Huwag kang mag-alala sa akin. Gawin mo na lang ang pinapagawa ko, sabi ni Katrina. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Malapit na. Isang tulak na lang at babagsak na ang lahat. Binaba niya ang telepono at isang ngiti ang muling gumuhit sa kanyang labi. Ang unang yugto ay tapos na. Ngayon, oras na para sa huling, pinakamatinding dagok. Lumipas ang isang linggo na parang isang taon. Ang bawat araw para kay Ara ay isang pakikibaka. Sa ospital, nagsuot siya ng isang maskara ng profesionalismo, ngumingiti sa mga pasyente at pamilya, habang sa loob niya ay unti-unti siyang nadudurog. Sa gabi, ang katahimikan ng kanyang kwarto ay isang kalbaryo, pinupuno ng mga alaala ng masasayang sandali at ng sakit ng huli nilang pag-uusap. Hindi na tumawag si Miguel. Hindi na rin siya nag-text. Ang bawat silent na oras ay isang kumpirmasyon ng mga payo ng kanyang ate Katrina, hindi siya ang para sa iyo. Pinilit niyang paniwalaan iyon. Pinilit niyang isipin na mas mabuti na ang ganito. Ngunit ang puso niya ay may sariling isip at patuloy itong umaasa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siya, ngunit sinagot din. Hello, good afternoon. Is this Ara Villanueva? Tanong ng isang formal na boses babae. Yes, speaking. Who is this? Ma'am, I'm calling from Giz. We're just calling to confirm that your personal loan application amounting to 200,000 pesos has been approved. The funds will be credited to your account within 24 hours. Natigilan si Ara. Ang hawak niyang damit ay nahulog sa sahig. Ano? Loan? Anong loan? Wala akong in-applyan na loan. Ma'am, nakapangalan po sa inyo. Ara G. Villanueva. Nakasubmit po lahat ng inyong documents, including your payslips and certificate of employment.
Pero hindi ako iyon. Sigurado kayo. Baka nagkamali lang kayo ng tinawagan, sabi ni Ara. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. We will double-check on our end, ma'am, but the details are very specific. We will call you back. Thank you. Binabaan siya ng telepono. Napaupo si Ara sa sahig, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Anong nangyayari? Isang scam? Identity theft? Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang ate. Siya ang dapat niyang makausap. Ngunit bago pa man siya makatayo, muling tumunog ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, kilala niya ang numero. Miguel. Isang malaking alon ng kaba at pag-asa ang humampas sa kanya. Sasagutin ba niya? Baka ito na iyon. Baka tatawag siya para humingi ng tawad. Huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag. Hello? Ara. Ang boses ni Miguel ay malamig. Kasing lamig ng sahig na kinaupuan niya. Walang bahid ng pagsisisi. Walang init. Magkita tayo. Miguel T. Sa park malapit sa inyo. Ngayon na. May kailangan lang akong sabihin. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Ara. Pinatay na niya ang tawag. Parang isang robot, tumayo si Ara. Nagpalit siya ng damit, hindi na nag-abalang magsuklay. Ang takot na naramdaman niya sa tawag ng bangko ay napalitan ng isang mas matinding takot. Ito na ang katapusan. Nararamdaman niya. Pagdating niya sa park, nakita niya si Miguel na nakatayo sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakatalikod sa kanya. Ang postura niya ay matigas. Ang mga balikat ay tensyonado. Dahan-dahan siyang lumapit. Miguel. Humarap ito. At sa isang saglit, gumuho ang mundo ni Ara. Ang mga mata nito, ang mga matang dati puno ng paghanga at saya, kapag nakatingin sa kanya, ay ngayon puno ng isang bagay na mas masahol pa sa galit. Puno ito ng pandidiri. Salamat sa pagdating, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Anong nangyayari, tanong ni Ara, nanginginig. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Isang tawang walang saya. Nangyayari? Simple lang, Ara. Nalaman ko na ang lahat. Anong lahat? Pag-ulit niya, ang pagkalito ay humahalo na sa desperasyon. Miguel, hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magpanggap, sabi ni Miguel, humakbang palapit. Ang bawat hakbang ay tila isang banta. Alam ko na. Alam ko na kung bakit bigla kang nagkaroon ng malaking pera. Alam ko na kung saan mo ito ginamit. Natigilan si Ara. Ang tawag mula sa bangko. Teka, anong sinasabi mo? Hindi siya pinansin ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na butas, sinisip-sip ang lahat ng natitirang pag-asa ni Ara. Ang galing mo, Ara. Ang galing-galing mong umarte. Ipinaniwala mo sa akin na iba ka. Na mabuti ka. Na totoo ka. Hinawakan niya ang kanyang braso, hindi mahigpit, ngunit ang paghawak ay malamig, walang buhay. Pero ang totoo, ginamit mo lang ako. Ang pera na inutang mo ibinigay mo sa kalaban ko sa negosyo, di ba? Para ano? Para tulungan siyang pabagsakin ako. Gaano kalaki ang ibinayad niya sa iyo para gawin to? Bawat salita ay isang sampal. Hindi maintindihan ni Ara ang mga akusasyon. Loon kalaban sa negosyo. Napakawalang kwenta ng lahat, ngunit sa mga mata ni Miguel, ito ang katotohanan. Hindi totoo yan. Umiiling na sabi ni Ara, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Miguel, maniwala ka sa akin. Maniwala? Ngumisi si Miguel. Tapos na ako sa paniniwala, Ara. Tapos na ako sa pagiging tanga. Binitawan niya ito. Humakbang siya paatras, lumilikha ng isang distansya sa pagitan nila na alam ni Ara ay hindi na muling mapupunan. Salamat sa pagpapakita kung sino ka talaga, sabi niya, ang mga salita ay kasing talim ng kutsilyo. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi lumingon. Hindi nag-atubili. Naiwan si Ara na nakatayo, hindi makagalaw. Ang kanyang isip ay sinusubukang iproseso ang lahat, ngunit blanko ito. Ang sakit ay napakatindi, halos pisikal na. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod.
Unti-unti siyang napaluhod sa damuhan, pagkatapos ay napaupo sa lupa, hindi na alintana ang mga taong dumaraan. Wala na siyang pakialam. Wala na. Nawala na ang lahat. At sa sandaling iyon, isang malamig na patak ang tumama sa kanyang noo. Sinundan ng isa pa at isa pa. Nagsimulang umulan. Ngunit hindi gumalaw si Ara. Hinayaan niyang basain siya ng ulan, hinahayaang itago nito ang mga luhang walang tigil sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Siya ay wasak, basag, at mag-isa sa gitna ng umuulan na mundo. 3 linggo. 3 linggo nang sinusubukan ni Miguel na burahin ang alaala ng mukha ni Ara sa parke. Wasak, hindi makapaniwala, basang-basa sa ulan. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, naging mas strikto, mas malamig. Ang La Perla ay naging isang perpektong makina, bawat staff ay gumagalaw ng may takot at pag-iingat sa paligid niya. Ngunit ang tagumpay ay walang lasa. Ang kaayusan ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Sa gabi, ang katahimikan ng kanyang apartment ay isang kaaway. Ang bawat sulok ay may anino ni Ara. Ang pwesto sa sofa kung saan dapat sana sila manonood ng pelikula. Ang kusina kung saan pinangarap niyang ipagluto ito. Ang telepono sa ibabaw ng mesa, tahimik at nang uyam. May mali. Ito ang bulong ng isang maliit na bahagi ng kanyang isipan, isang bahaging hindi pa tuluyang naging bato. Sa una, ipinagsawalang bahala niya ito. Ngunit ang bulong ay naging isang sigaw. May mali. Hindi tumutugma ang mga bagay-bagay. Ang Ara na nakilala niya, ang nurse na hindi nag-atubiling ilagay ang sarili sa alanganin para sumagip ng buhay, ang babaeng may pinakamalambot na mga mata, paanong ang taong iyon ay may kakayahang gumawa ng ganoong klaseng pagtataksil. Ang ebidensyang ipinakita sa kanya ni Katrina ay tila hindi matitinag. Isang kopya ng loan application. Isang bank statement na nagpapakita ng paglipat ng pera. Ngunit habang paulit-ulit niyang inaalala, may mga detalyeng hindi akma. Ang pirma sa loan application, kahawig ng kay Ara, pero may kaunting pagkakaiba sa kurbada ng letrang I. Ang bank account na pinaglipatan, nakapangalan sa isang kumpanyang hindi pamilyar. Bakit hindi direkta sa kalaban niya? Isang hapon, hindi na niya natiis. Tinawagan niya ang isang matagal ng kaibigan, isang mataas na opisyal sa GI. Mark, pray. Pwede bang humingi ng pabor? Ano yun, Miguel? Basta hindi pera, ha, biro ni Mark. Kailangan ko lang i-verify ang isang loan. Personal. At kung pwede, malaman kung kanino talaga napunta ang pera. Off the record lang, pre. Mahalaga to. Habang naghihintay ng tawag mula kay Mark, sinubukan niyang magtrabaho. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Samantala, sa bahay ng mga Villanueva, si Ara ay isang anino ng dati niyang sarili. Nag-file siya ng leave sa ospital. Ang mga araw niya ay ginugugol sa loob ng kwarto. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang manhid na pakiramdam. Ngunit kasabay ng pamamanhid, nagsimulang gumana ang kanyang isip, hindi na nababalot ng emosyon. Ang loan. Ang akusasyon. Lahat ay konektado. At lahat ay nagsimula noong nag-away sila ni Miguel dahil sa nakaraan. Isang araw, para makatakas sa 4 na sulok ng kanyang kwarto, nagpasya siyang maglinis ng bodega. Mga lumang gamit, mga kahon na puno ng alikabok at alaala. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang damit, nakita niya ang isang maliit, leather-bound na bowl. Ang bowl ng kanyang ina. Binuksan niya ito. Mga lumang litrato, mga sulat, at isang maliit na diary. Ang diary ng kanyang ina. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ito. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay pamilyar at nakakapangulila. Binasa niya ang mga entry tungkol sa kanilang pagkabata, mga masasayang sandali. Ngunit habang papalapit siya sa dulo, nagbago ang tono. Isang entry ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang petsa ay 1 linggo pagkatapos ng aksidente na nag-iwan sa kanilang ina na mahina. Disyembre 12, 1999. Hindi pa rin ako makapaniwala. Isang simpleng pagtatalo. Isang tulak. Hindi ko alam kung sinadya ni Katrina o nadulas lang siya sa galit. Pero nahulog ako sa hagdan. Ang sabi niya sa lahat, nadulas ako sa isang basang sahig. Natatakot akong sabihin ang totoo. Natatakot ako para sa kanya.
Ngunit ang mas kinakatakutan ko ay ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Isang galit. Isang inggit para kay Ara, na ngayon ay sentro ng atensyon ng lahat. Diyos ko, protektahan mo ang mga anak ko sa isa't isa. Nabitawan ni Ara ang diary. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Ang aksidente. Hindi pala aksidente. Isang tulak. Ang pagkainggit ni Katrina. Hindi pala ito nagsimula kay Miguel. Matagal na. Matagal na pala siyang tinitingnan ng kapatid niya nang may galit. Ang lahat ng maliliit na bagay ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang mga patutsada ni Katrina. Ang mga payo nito. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya kapag nakatalikod siya. Nanginginig, kinuha niya ulit ang diary. Sa opisina ni Miguel, tumunog ang kanyang telepono. Si Mark. Miguel, nakuha ko na ang info, sabi ni Mark, seryoso ang boses. May kakaiba, pre. Anong kakaiba? Tanong ni Miguel, tumayo mula sa kanyang upuan. Yung loan, aprobado nga. Pero ang account na pinaglipatan ng pera chinek ko ang registration. Hindi ito pag-aari ng kalaban mo sa negosyo. Kanino? Tanong ni Miguel, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Isang sandali ng pag-aatubili mula kay Mark. Pre, sigurado ka ba dito? Ang account nakarehistro ito sa ilalim ng pangalang Katrina E. Villanueva. Parang isang malakas na suntok sa sikmura. Si Katrina. Ang kapatid. Ang nag-aalalang ate. Ang nagbigay sa kanya ng ebidensya. Nabitawan ni Miguel ang telepono. Napaupo siya sa kanyang silya, ang kanyang isip ay umiikot. Ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho, inilalantad ang isang mas masahol, mas nakakatakot na katotohanan. Hindi si Ara ang traitor. Siya ang biktima. At si Miguel siya ang naging instrumento ng pagtataksil. Si Ara ay nakaupo sa sala, ang diary ng kanyang ina ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga pahina nito ay bukas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang sakit ng pagtataksil ni Miguel ay napakalaki, ngunit ang sakit na dulot ng katotohanan tungkol sa kanyang kapatid ay mas malalim, isang lason na gumagapang sa bawat ugat ng kanyang pagkatao. Ilang dekada siyang nabuhay sa isang kasinungalingan, minamahal ang isang kapatid na sa likod pala ay kinamumuhian siya. Bumukas ang pinto. Si Katrina. May dala itong paper bag mula sa isang mamahaling backshop. Sissy. Tingnan mo, binilhan kita ng paborito mong cake, masayang sabi nito, ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Para naman sumaya ka kahit konti. Hindi sumagot si Ara. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lahat, ang peking ngiti, ang kalkuladong kabaitan, ang inggit na nakatago sa likod ng pag-aalala. Naramdaman ni Katrina ang pagbabago. Nawala ang kanyang ngiti. Anong problema? Dahan-dahang itinuro ni Ara ang diary sa kanyang kandungan. Si Mama. Nag-iwan siya ng alaala. Ang mukha ni Katrina ay biglang namutla. Nakita niya ang diary at ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Saan mo nakuha yan? Hindi yan ang tanong, ate, sabi ni Ara. Ang boses niya ay kalmado ngunit puno ng bigat. Ang tanong ay bakit? Bakit mo itinulak si Mama sa hagdan? Hindi totoo yan. Aksidente ang lahat, sigaw ni Katrina, ang kanyang pagiging kalmado ay biglang gumuho. Hindi na, ate. Tama na ang pagsisinungaling, sabi ni Ara, tumatayo. Nakasulat dito ang lahat. Ang pagkainggit mo. Ang galit mo dahil ako ang laging inaalagaan. At ang galit na iyan dinala mo hanggang ngayon. Dahil sa'yo. Inagaw mo ang lahat sa akin, sigaw ni Katrina, ang kanyang tunay na kulay ay lumalabas na. Pagkatapos ng aksidente, ikaw na lang ang nakita nila. Ikaw ang kawawa. Ikaw ang mabait. Ako. Ako ang panganay na walang silbi. Kaya sinira mo rin ang sa akin, tanong ni Ara, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang loan ng pag-uusap ninyo ni Miguel ang pagsira sa amin plano mo lahat, di ba? Hindi na nakasagot si Katrina. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. At sa sandaling iyon, isang malakas na katok ang narinig nila sa pinto. Bago pa man sila makagalaw, bumukas ito. Si Miguel.
Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ng sakit at ng determinasyon. Nakatingin siya kay Ara, at sa kanyang mga mata, nakita ni Ara ang lahat ng sagot na kailangan niya. Alam na niya. Ara, sabi ni Miguel, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Ngunit ang kanyang atensyon ay mabilis na nabaling kay Katrina. Ikaw, sabi niya, ang boses ay puno ng malamig na galit. Sinira mo kami. Ginamit mo ang nakaraan ko laban sa akin. Ginamit mo ang kapatid mo. Para saan? Si Katrina ay napasandal sa pader na corner. Tiningnan niya si Ara, pagkatapos ay si Miguel. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa galit, patungo sa isang bagay na mas nakakatakot, isang desperadong pagkasira. Dahil hindi patas, humagulgol siya. Lahat na lang laging para kay Ara. Ang pagmamahal ni Mama at Papa. Ang atensyon. Pati ba naman ikaw, ibibigay mo rin sa kanya? Ano bang mayroon siya na wala ako? Ito ang tanong na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Ang tanong na kumain sa kanyang kaluluwa. Mayroon siyang pusong hindi marunong magtanim ng galit, mahinang sagot ni Ara, ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang pisngi. Kahit kailan, ate, hindi kita tiningnan bilang kaagaw. Ikaw ang ate ko. Mahal kita. Ang mga salitang iyon, ang simpleng katotohanan ng pagmamahal ni Ara, ang tuluyang bumasag kay Katrina. Napaupo siya sa sahig, humahagulgol, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng lahat ng kanyang kasalanan. Ang multo ng isang pagkakamali sa nakaraan ay hinabol siya at ginawa siyang isang halimaw. Nilapitan ni Miguel si Ara. Gusto niyang hawakan ito, yakapin, ngunit alam niyang wala siyang karapatan. Ara, wala akong masabi na sapat para ayusin to, sabi niya, ang boses ay puno ng sakit. Hinayaan kong kainin ako ng nakaraan ko. Hinusgahan kita. Sinaktan kita sa paraang hindi mapapatawad. Naiintindihan ko kung hindi mo na ako kayang makita. Tumingin si Ara sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kapatid na wasak sa sahig. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa loob lamang ng isang araw. Ang pagpapatawad ay tila isang malayong bituin. Makalipas ang 6 na buwan. Ang La Perla ay mas abala kaysa dati, ngunit ang general manager nito ay nagbago. Si Miguel ay mas mapagkumbaba na, mas nakikinig. Ngunit mayroon pa ring lungkot sa kanyang mga mata. Si Katrina ay sumailalim sa therapy. Ang proseso ay mahaba at mahirap, ngunit sa tulong ni Ara, na hindi siya iniwan sa kabila ng lahat, unti-unti niyang hinaharap ang kanyang mga demonyo. Isang hapon, naglalakad si Ara sa parke, ang parehong parke kung saan winasak ni Miguel ang kanyang puso. Ngayon, ito ay isang lugar ng kapayapaan. Malayo na siya sa dating Ara. Mas matatag, mas kilala ang sarili. Natuto siyang magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Nakita niya si Miguel na nakaupo sa isang bench, nakatingin sa malayo. Tila naramdaman nito ang kanyang presensya at lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata. Dahan-dahang lumapit si Miguel. Walang mga salita. Tanging ang pag-unawa na pareho silang nasaktan, parehong nagkamali at parehong nagbago. Inilahad ni Miguel ang kanyang kamay. Isang simpleng gesture. Hindi isang pangako ng isang perpektong hinaharap, kundi isang imbitasyon. Isang tanong. Simulan natin ulit, tanong niya, ang boses ay mahina, puno ng pag-asa at takot. Sa tama at totoo. Tinitigan ni Ara ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga matang hindi na puno ng yelo, kundi ng isang malalim, nagsisising pagmamahal. Ang pundasyon ng tiwala ay nawasak, ngunit marahil, maaari silang magtayo ng bago. Isang pundasyong mas matibay, dahil gawa ito sa mga piraso ng kanilang nasirang nakaraan, pinagdikit ng pagpapatawad. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Miguel. Mainit. Tutu. Isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Mula sa aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko rin ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat pag-asang pinagdaanan ni Ara at Miguel. Dahil ang kwento nila, sa maraming paraan, ay kwento rin natin.
Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Na ang tiwala, kapag nasira, ay napakahirap buuin muli. Ngunit ito rin ay isang kwento ng pag-asa. Na ang pagpapatawad ay isang desisyon, isang mahirap ngunit makapangyarihang desisyon na nagbubukas ng pinto para sa tunay na paghilom. Na lahat tayo ay nagkakamali, nasasaktan at nakakasakit. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagbagsak, kundi sa ating kakayahang bumangon, matuto, at magsimulang muli ng may mas malinis na puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Anong aral ang iniwan sa inyo ng kwento ni Ara at Miguel? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa.